Maligayang pagdating sa Voices and Vision Stories, isang daigdig sa pagitan ng panaginip at realidad, kung saan ang katahimikan ay may tinataguang lihim. May mga kwentong kathang-isip, may mga kwentong totoo, mga kwentong hindi na isulat kasaysayang nalimot, at mga kasong nananatiling walang sagot. Maikli man ang bawat salaysay, ang alingaw-ngaw nito'y maaaring manatili. Balik-balikan mo sana marahil araw-araw upang makinig, magnilay at maglakbay pa lalo sa mundo ng di kilalang katotohanan. Kung ang mga kwentong ito'y tumimo sa iyo, gumising ng kuryosidad o bumulong sa dilim, mag-subscribe, i-like at ibahagi ang iyong tinig sa comments. At ngayon, magsimula na tayo. Sa kaibuturan ng kulturang Pilipino, may isang libangan na mas malalim pa sa pagiging simpleng laro. Ito ang sabong. Para sa marami, hindi lang ito pagpapaligsahan ng manok, kundi isang paraan ng pamumuhay, isang pagpapakita ng husay sa pag-aalaga, at isang sining ng pagtatari. Mula sa mga liblib na nayon hanggang sa mga sentro ng syudad, ang tunog ng sigawan sa sabungan ay bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago ang mukha ng sabong, pumasok ang teknolohiya, at isinilang ang e-sabong o online cockfighting. Sa pamamagitan ng internet, maaaring tumaya at manood ng laban ng sino man, saan man. Lalo itong naging popular sa panahon ng pandemya, kung saan bilyon-bilyon ang kinita. Nagbukas ito ng bagong pintuan para sa mga sabungero, ngunit sa hindi inaasahan, nagbukas din ito ng pintuan sa isang nakakakilabot na misteryo. Sa pagsisimula ng 2021, sa kabila ng unti-unting pagbangon mula sa pandemya, isang kakaiba at nakakabahala na pattern ang nagsimulang magpakita. Sa simula, iilan lamang ang naiulat na pagkawala. Isang lalaki, naglaho matapos ang isang derby. Isa pa, hindi na nakabalik sa kanyang pamilya. Ang paunang pagtataka ay unti-unting napalitan ng pagkabahala hanggang sa panginginig sa takot. Ang mga nakahiwalay na insidente ay unti-unting naging isang serye ng hindi maipaliwanag na paglaho. Ang mga target, pangunahing mga individual na malalim na konektado sa mundo ng online sabong. Ang mga mahilig sa sabong, ang mga sabungero mismo, ngayon ay nagiging biktima. Ang tanong ay bumagabag sa marami. Sino ang mga lalaking ito at bakit sila naglalaho ng parang bula? Isa sa mga pinakaunang kaso na nagpataas ng alarma ay ang pagkawala ni Ricardo Lasco, isang kilalang master sa sabong at breeder ng manok sa Laguna. Siya ay dinukot mula sa kanyang sariling farm noong Agosto 2021. May mga armadong lalaki pwersang pumasok sa kanyang tahanan at sa kabila ng pakiusap ng kanyang pamilya, siya ay sapilitang kinuha. Ang iniwang tahanan ay walang laman at walang agarang bakas na matutuntun.
Hindi nagtagal, sumunod pa ang iba, sina John Claude Inaho at James Bakay. Dalawang magkaibigan at kapwa sabungero ay naglaho rin. Magkasama silang huling nakita sa isang online derby. Ang mga kasong ito ang nagsimulang magpinta ng isang nakakagulat na larawan. Ang paglaho ng mga sabungero ay hindi na nagkataon lamang. Ang isang karaniwang tema ay nagsimulang lumitaw, ang kanilang matinding pagkakaugnay sa online sabong. Mula sa huling bahagi ng 2021 hanggang sa unang bahagi ng 2022, ang mga paglaho ay bumilis. Hindi na lamang ito iilang insidente. Isa na itong malawakang pattern na kumalat sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, Metro Manila at marami pa. Higit sa 30 individual ang naiulat na nawawala. Ang mga biktima ay mula sa iba't ibang background, mula sa malalaking breeders, financiers, hanggang sa simpleng avid bettors. Ngunit, iisa ang kanilang pagkakaugnay, ang kanilang matinding paglahok sa online sabong. Ang muling pagkakita sa kanila ay madalas sa mga sabungan, mga online derby event, o habang patungo sa isang taong konektado sa sabong. May ilang CCTV footage na nagpakita sa kanila bago sila naglaho. Ngunit sa halip na magbigay linaw, lalo lamang nitong pinalalim ang misteryo. Ang mga pamilya ay naiwan sa matinding bighati. Ang mga asawa, ina, at mga anak ay nawasak ang buhay. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng takot at ngayon ng isang walang humpay na paghahanap ng kasagutan. Ang kanilang mga tinig ang tanging patunay ng kalbaryong kanilang pinagdaraanan. Agad kumilos ang Philippine National Police, bumuo ng mga task force, kumolekta ng mga testimonya, at sinuri ang mga huling lugar kung saan nakita ang mga nawawala. Ngunit, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga investigasyon ay nahaharap sa matinding hamon. Walang mga bangkay, walang tiyak na crime scene, at halos walang direktang saksi. Maraming kaso ang nauri lamang bilang nawawalang tao dahil sa kakulangan ng ebidensya na lalong nagpakomplikado sa paghahanap ng katotohanan. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang katahimikan na bumabalot sa mga kasong ito. Sa kabila ng dami ng mga paglaho, iilang leads lamang ang lumitaw. Ito ay nagpapahiwatig ng isang lubos na organisado at disiplinadong operasyon ng mga salarin o isang malalim na takot na pumipigil sa sinumang posibleng nakakaalam na magsalita. Dahil sa lumalaking bilang ng mga nawawala at ang walang humpay na pakiusap ng mga pamilya, napilitan ng Senado na magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Naging emosyonal ang mga pandinig. Ang mga pamilya ay nagbahagi ng kanilang mga nakakasakit na kwento. Nagbigay ng ulat ang PNP tungkol sa kanilang mga natuklasan at mga balakid. Sa mga pagdinig, lumitaw ang iba't ibang teorya. Una, utang sa pagsusugal. Posibleng ang mga biktima ay may malalaking utang na hindi nabayaran sa online sabong. Ang mataas na pusta sa e-sabong ay maaaring magdulot ng matinding pagkalugi
at desperadong hakbang. Pangalawa, game fixing o derby rigging. Isa pang teorya ay may kinalaman sa umano'y game fixing o pagmamanipula ng mga high-stakes online derbies. Ang paglaho ng mga individual na may kaalaman sa mga ganitong scheme ay posible. At ang pangatlo, panghuli, organized crime o magkakalabang sindikato. Ang pinaka-nakakabahala ay ang posibilidad ng pagkakasangkot ng mga organisadong grupong kriminal, posibleng magkakalabang sindikato na nagpapatakbo sa napakalaking kita ng online gambling. Ipinaliliwanag nito ang koordinadong paglaho at ang kawalan ng mga saksi. Ngunit, sa kabila ng malalim na pagtatanong at maraming teorya, ang investigasyon ng Senado ay nabigong magbigay ng konkretong sagot o matukoy ang mga mastermind. Ibinunyag nito ang mga kahinaan ng industriya ng e-sabong at ang mga hamon sa pagharap sa isang malawakang kriminal na operasyon. Dahil sa matinding pressure ng publiko at ang kawalan ng pag-unlad sa mga kaso, iniutos ni Pangulong Duterte ang pagsuspindi ng operasyon ng e-sabong noong Mayo 2022. Ito ay isang malaking dagok sa industriya, ngunit isang kinakailangang hakbang sa mata ng marami. Nagdulot ito ng malaking epekto sa ekonomiya, ngunit nagbigay din ng ginhawa sa publiko na ang isang pinagmumulan ng mga misteryosong paglaho ay pansamantalang natigil. Gayunpaman, sa kabila ng pagsuspindi, ang pangunahing misteryo ay nananatili. Nawawala pa rin ang mga lalaki. Ang pagsuspindi ay isang hakbang para maiwasan ang iba pang paglaho, hindi isang solusyon sa mga umiiral na kaso. Ang mga pamilya ay patuloy na nabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Hindi sila makapagluksa ng maayos dahil walang mga bangkay at hindi sila makapagpatuloy ng walang mga sagot. Patuloy ang kanilang mga pakiusap sa mga awtoridad. Patuloy ang kanilang mga pagtitipon para sa suporta at patuloy ang kanilang walang pagod na paghahanap ng katotohanan. Legal na napakahirap din ng sitwasyon. Ang kawalan ng mga bangkay ay nagpapahirap na usigin ang mga individual para sa pagpatay o pagdukot ng may katiyakan. May mga iilang suspect na naaresto, ngunit karaniwan ay para sa mga kaugnay na kaso, hindi sa pangunahing pagdukot o pagpatay. Ang malaking pagsasabwatan ay nananatiling hindi nabubunyag. Higit sa 30 lalaki naglaho ng walang bakas, walang mga bangkay, walang tiyak na motibo, walang mastermind na nakasuhan. Ang mga paglaho ng mga sabungero ay nananatiling isang matinding paalala ng mga hindi nalulutas na kaso sa Pilipinas. Nag-iwan ito ng nakakakilabot na pamana hindi lamang para sa komunidad ng sabong, kundi para sa buong bansa. Ipinapakita nito ang madilim na bahagi ng isang popular na libangan at ang nakakatakot na kakayahan ng mga hindi nakikitang puwersa. Ang katahimikan ng mga nawawalang lalaki ay umaalingaw-ngaw sa buong kapuluan, isang patunay sa isang misteryo na patuloy na bumabagabag sa ating kolektibong kamalayan. Kailan kaya darating ang araw na mabibigyan ng hustisya ang
ang mga pamilyang naghihintay. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na naghihintay ng pagwawakas. Isang kabanata sana ay hindi magtatapos sa isang tanong.